So, yun na nga. Magandang umaga. Ngayon nga ay January 2. Sabi ko nga ngayon 2024 maglalakad na ulit tayo. Tapos ayun, meron lang tayong counter dito para naman alam natin ang ilang steps na tayo. Habang naglalakad nga, kausap ko tong si Lable. Kasi nga sabi ko natatakot ako dahil nga ang dilim pa. Kaya sabi ko mamaya niya na ibaba. Ito na nga, nasa may barangay na ako banda. Tapos nakita ko yung mga benderitas. Kasabay nga pala ng fiesta ng barangay namin, yung fiesta ng Quiapo. Yung Black Nazarene. Kasi yung dun tayo maglalakad. Ito na nga yung hiling street light dito. Then yung mga sumunod, talagang sobrang dilim na. Kaya naman nakakatakot. Ang tataas din kasi ng damo dito. Lampas nga ng tao. Nakita na niya naman, wala na kayong makita. Ha? Sa part na to, malapit na tayo sa katotohanan. Itong lugar na to, kapag nadadaan ako dito, naaalala ko yung dating bahay namin sa Antipolo. Kasi ganun din, malayo din siya sa Kabiasnan, tas ganyan din yung daan. Nakakamiss. Sobra. Napakatahimik kasi at peaceful. Tapos tinignan ko na nga din dito yung tracker natin. Almost 3K steps na rin tayo. Tapos nandito na tayo sa talagang nilalakaran ko. Kaya ayan, nag-start na ako maglakad-lakad dyan. Lumiwanag na nga rin kasi pag ganong oras, lumiliwanag naman na agad, mabilis lang yon. Tapos ayan, lakad-lakad lang, konting video lang sa sarili. Tsaka syempre, papakita ko din yung view. Namiss ko nga to eh. Kasi everyday talaga noon, naglalakad ako dito. Ang taba-taba ko na nga eh. Ang laki-laki na rin ng tiyan ko. Kahit yung mga tita ko nagugulat minsan kasi dati daw kahit mataba ako, hindi naman malaki yung tiyan ko. Tapos ayun nga, napansin niyo ba itong dalawang bundok na to? Tawag namin dyan, suso. Lalo na pag dumandaan kami ng Esitex, kitang-kita yan. Kasi naman, tingnan nyo, bahala na kayo. Tapos ayun, eto naman, bandang didiretso ka pa dito. Meron din daanan dito na tatagos naman din malapit sa amin to. Tapos habang naglalakad ako, napansin ko nga yung lugar. Alam nyo ba, pangarap namin ng nanay ko? Simpleng buhay lang. Yung tipong nasa bukid, tapos presko, maraming huni ng ibon. Naisip ko nga kaya siguro hindi ako yumayaman kasi simpleng buhay lang yung pangarap ko. Tapos ayan, syempre lakad-lakad lang. Konting pa-cute. Pero cute naman. Tapos ayun na nga, totally, maliwanag na. Ang ganda nga doon sa banda kasi sa nilakaran ko kanina, madilim dahil nga nakapalibot yung mga puno pero ganito na talaga kaliwanag. Tapos yung nakikita nyo yung mga tao na yan, kapitbahay namin yan, nakita ko na sila naglalakad. Meron pang dalawang nauna, hindi ko na nga lang nakuhanan. Tapos ayun, nakita ko yung ulap, ang ganda, nasa may tabi ng bundok. Habang papunta nga ako dun sa may tulay, nakita ko nga tong ulam na naglalakad, may kasamang anak. Ay naku naman, may bonus pa. Tapos ayan, nandito na nga tayo sa may bandang tulay. Tumatambay talaga ako dito. Kasi presko din dito, yung hangin dito talagang tatama sa balat mo. Tapos ito nga palang lugar na to, kapag dinaretso mo yan, lampas ng tulay na yan, ang tawag namin dyan ay Aita Community. So, andyan yung mga kulot. Kulot kasi yung tawag namin sa mga Aita. So, marami kang makikita dyan kapag pumunta ka, kaya wag kang magugulat dyan. Habang nakatambay nga tayo dito, syempre mag-iinat-inat tayo. Tapos, ayun, habang nag-iinat ako, napansin ko, ang daming tutubing lumilipad. Ang tataba nga eh, naalala ko nung bata ako, inuhuli namin yan eh. Ang lakas nga ng loob namin, tapos dinadakma pa namin yan. Tapos ang dami nga ding lumilipad na ibon dito. Minsan nakakatsyempo rin ako dito nung parang mga itsurang lovebird, pero malaki. Para silang mga parrot or what, ang ganda talaga. Nakakainis nga lang kasi never ko talaga natsyempo ang makuwanan. Tapos ayun, tumuloy lang ako sa paglalakad, tapos nakita ko tong mga ibon. Sayang nga lang hindi ko nakuwanan yung isang grupo ng maraming ibon na lumilipad. Kaya itong mga late covers na lang yung nakuwanan ko. Ang laki nga nila, tas kulay white sila, pero hindi lang halata dyan sa video. Ganda, parang ang sarap maging ibon, no? Palipad-lipad ka lang. Charot. Kasi ito na may nakita akong bulaklak. Ganda, no? Pero alam nyo ba, bulaklak lang ng damo yan. Tapos check lang natin, naka 7,000 steps na tayo. Sobra-sobra na yung matitira para pauwi natin. Nakita ko nga medyo sikat yung araw, kaya nagpa-araw na rin muna ako dito. Alam nyo ba, habang naglalakad ako, yun na rin yung chance na binibigay ko sa sarili ko para makapag-reflect din ako. O kaya naman, ma-free yung mind ko sa anumang iniisip ko. Kasi naman, presko yung lugar na to. Kaya naman, perfect spot to or perfect na chance para makapag-reflect ka sa sarili mo. Kasi ayan, habang pauwi na nga ako, nakita ko nga tong bagong sibol na dahon ng mangga. Sabi ng nanay ko, kinakain daw yan, ginagawang salad. Ito nga pala yung dinaanan natin kanina na madilim.
Diba? Ang tataas ng damo. Pero okay lang, safe naman po dito. Wala namang mga loko-loko dito. Nakakatakot lang talaga kasi baka may ahas. Tapos ayun nga, nagbibidyo-video naman tayo na naglalakad. Lagi na lang. Tapos eto na po. Ang ganda ng view dito. Tapos alam niyo ba yung ano na yan, yung parang tower na yan. Hindi ko nga alam anong tawag dyan eh. Dati, pag nakakita kami ng gano'n, naguunahan kaming ituro ng kuya ko. Tapos habang naglalakad ako, may nakita akong kalabaw. Ngayon nga lang din ako nakita ng gantong kaliit na kalabaw na baby. Tapos nakita niya ako, tumingin siya. Ayun. Tapos check ulit natin yung tracker natin, naka 9,300 steps tayo. So pag balik natin sa bahay, sobra-sobra na yun para sa 10K. Ito na nga yung huling spot na tatambayan natin para makapagpaaraw tsaka makapag-inat-inat. Syempre, hindi naman natin pwedeng biglain yung katawan natin dahil magkakaroon tayo ng injury dahil kababalik lang natin sa paglalakad. Tapos ayun nga, pinaaraw ko nga din yung likod ko dyan. Nakikita ko kasi yung mga baby, pinapaarawan yung likod. So ginawa ko din kahit di naman ako baby. Yun, nung naglalakad ako pa uwi, nakakuha ko ng buko. Regalo ko sana sa nanay ko. Diba, ang cute? Kaya lang naisip ko, baka ibato niya sa akin. Kaya nauna ko nang ibinato. Pag uwi ko nga ng bahay, pag check ko sa tracker, naka 11K pala tayo. Ayos. Pagyari maglakad, kakain naman. May tira pa kasi, so ayoko naman masayang tong mga to. Ito naman, binigay ito ng tita ko, ng mga kalamay. So lahat to galing sa rep, di ko na sa ininin. O, diba? Spaghetti. Di ko kayang kumain ng sobrang aga, kaya nagpahinga muna ako ng may gitsang oras bago kumain. Nagtubig lang ako kanina pag uwi. Sapin-sapin to. Na ano na lang talaga. Dahil galing nga sa rep. Hop. Cute tsara yun. Ano sa Jollibee, pag kumakain ng spaghetti, may kutsara talaga. Hindi kasi ako masyado malinis kumain, medyo makalat. Eto. Nakalimutan ko to eh. Nakalimutan ko to, basta para siyang biko. Sinisipon ka na naman po. Para siyang biko o suman na may latex sauce. Parang latex sauce tapos parang binake siya, ganun. Or in-steam. Hindi ko mo kumakain na ito. Masarap to. Susunod na kain ko nito, ano na, mga alas 5, para kasama na yung dinner.
Hirap kaya magpapayat. Pag nag-uumpisa ka, hindi mo pwedeng bigla inagad na from sobrang daming kinakain mo, bigla one rice ka na lang o kaya no rice agad. May himatay ka dun. May hilo ka na. Pwede ka pang magkaroon ng yung problema sa bituka. Dahil nga nabigla siya. Ano ka? Ang sarap niya pag malamig yung kalamay. Ako lang ba? Yung sarap na sarap sa malamig na spaghetti. Wala kalamay. Yun ko ang naka-refresh kainin. Ano to yung shape niya parang kutsinta. Dikit-dikit na siya. Atik. Ba't parang mas na-appreciate ba't parang mas na-appreciate ko siya nung leftover na tong spaghetti. Baka dahil pagod ako yung nagluto kaya parang hindi ko ganun ma-appreciate. Walang gana. Tapos kahapon, nagabot ng spaghetti dito yung lolo ko, yun dyan nakadala sa kabila. Spaghetti din. Dami sahog. Corn beef sana lalagay ko Sabi ni mama, giniling meron sa ref. Mas gusto niya yung giniling, ako naman mas gusto ko corn beef. Ito. Hindi kasi siya sobrang tamis. Uy! May sipon ka din Hindi pwede. Magpaalaw ka dun dali.
Ang daming inuubo. Meron sa loob, meron sa labas. Kinakat ko na lang po, no? Puso ubo ngayon eh. Ayan. Binabil din natin yung calories. Pero okay lang to. Kasi yung kain naman uli natin mamaya na. Tapos syempre magkikilos pa tayo mamaya, so mababurn pa yung calories. So yung mga kaps, hanggang dito na lang tayo and maraming thank you sa panonood nyo. Pakisubscribe po si Mama Tess, si Ate Mickey, si Lovely, tsaka syempre ako. Yun lang po, like nyo na din po yung video na to. Yun lang po, sige sa next video.